You're fired. Malamig na anunsyo ni Stacy sa kaharap ng empleyado nang dahil lang sa pagkakamali nito sa presentation kanina. Ma'am? Takang tawag ng babae sa kanya. You hear me? Hindi ko kailangan ng mga empleyado na hihilahin ako pababa. Make sure na pagpasok ko bukas, hindi na kita makikita at ang mga gamit mo sa desk. Ma'am, sandali lang naman po. Hindi naman po yata pwedeng bagay na yon. Ma'am, wala po akong ibang trabaho. Kung mawawalan po ako ng trabaho, magugutom po ang pamilya ko. Pagsusumamo ng kanyang kausap. Sa inis, padabog niyang inilapag sa lamas ang hawak niyang envelope. Ilang beses kong kailangang sabihin sa iyo ang bagay na yon, ha? Ikaw, mawawalan ka lang ng trabaho. Makakaharap ka ng bago at magkakahanap buhay ka na ulit. Pero ako, alam mo ba kung anong nawala sa akin? Hindi lang trabaho. Milyon-milyong pera nang dahil sa kababayaan mo. At nagtatangka pang mag-pool ng shares ng iba kong mga business partners ng dahil sa'yo. Now tell me, ano pang magiging silbi mo sa kumpanya ko, ha? Namutla ang kaharap niyang babae. Kita niya ang takot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Wala akong puso, lalo na sa mga taong hindi pinakikinabangan ng tiwalang binibigay ko sa kanila. Layas! Sigaw niya rito at tumalilis naman ang kaharap ng babae palabas ng kanyang opisina. Oh my God! Ani Stacy. Kanina pa niya pilit na pinapakalma ang kanyang sarili nang dahil sa nangyari. Pero kahit anong gawin niya, kahit na saan niya tingnan, hindi niya magawang kumalma at kalimutan na lang nangyari sa meeting kanina. Sobrang laking opportunity ang nawala sa kanya nang dahil sa empleyado niyang naging kampante sa lahat. Wala na ba talagang matinong empleyado ngayon? Puro na lang palyado at tatanga-tanga. Kaya dumarami ang breakouts ko ang dahil sa mga hindi disiplinadong empleyado. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung anong sunod niyang gagawin matapos ng nangyaring pagkawala ng ilang shares ng kanilang negosyo. Dahil sa nangyari, maghapong wala siya sa mood at mainit ng kanyang ulo. Kaya nang pauwi na siya nagmamaneho, hindi siya masyadong nakapag-focus sa pagmamaneho at muntik nang mabangga ng isang fire truck sa crossing. Halos mauntog ang ulo niya sa manibela nang dahil sa lakas ng preno. Tiningnan niya ang fire truck na nasa kanyang harapan. Nagsalubong ang mga kilay niya bago businahan ng malakas ang nasabing sasakyan. Lechugas! Hanggang dito ba naman? Ayaw ba talaga akong tantanan ng mga taong tanga? Galit niyang tanong. Lumabas siya ng kanyang sasakyan para kumprontahin ang driver nito. Mukhang iisa lang ang nasa isip nila nang sakay ng fire truck dahil lumabas mula ritong isang makisig at madungis sa bumbero. You! Hindi ka ba marunong magmaneho, ha? Hindi ka ba marunong dumaan sa crossing? My God! You're so reckless! Nagtataka naman siyang tiningnan nito. Bahagya pang tinigilid ang ulo nito habang tinitingnan siya. Ako bang may kasalanan? Ay, hindi ba obvious? Ikaw tong muntik nang makabangga sa akin Bossing, mukhang mapapalaban kaya ata riyan. Kantsaw ng kasama nitong lalaki na naiwan sa taas ng truck kaya tinapunan niya ito ng tingin. Look miss, hindi ko alam kung may pinagdaraanan ka ba sa buhay o ano. Pero wag mo sanang dalhin sa daan yung mga bagay na yun. Naka-red light na nung pumasok ka sa intersection. So it means, you're the wrong one. Itinuro pa ng lalaki ang traffic light na nakapula na nga. At huwag palaging init ng ulo at kaartehan ng pinapairal. Mapapahama ka pa niyan dahil sa kaartehan mo Hoy, sinong tinatawag mong maarte ha? Hindi mo ba ako kilala? May iba pa ba akong kausap rito? Sa susunod kasi, matuto rin po tayong tumanggap ng mga pagkakamali. Hindi porke babae kayo, palagi na kayong tama. Minsan hindi masamang maging totoo sa sarili. Sige na, ialis mo ng sasakyan mo. Bago ko pa bombahin ng tubig yan. What the? Nawala na ng pagkakataon si Stacy magsalita nang talikuran na siya nito. Hey! I'm still talking to you! Habol niya pa rito.
pero tinaasan niya lamang to ng kamay habang nakatalikod. Tiningnan din ni Stacy ang kasama nitong lalaki na nasa truck na ngayon ay nakangisi sa kanya't kumakaway. Tiningnan niya to ng masama bago siya tumalikod para alisin ang sasakyan niya sa gitna ng intersection na nagiging cause sila ng traffic. Hindi alam ni Stacy kung anong kamalasan ang dumapo sa kanya nung araw na yon para mangyaring lahat ng yun sa kanya. Pero sa kabila ng mga nangyari, sa hindi malamang dahilan, hindi mawala sa isip ng mukha ng bumberong nakainitan niya kanina. Stop thinking, Stacy. Stop! Kailangan mo mag-isip ng paraan kung paano makakabawi sa mga co-shareholders mo. Calm down, okay? Calm down. Ipinikit ni Stacy ang kaning mga mata, pero ang mukha pa rin ng lalaking yon ang nakita niya. Kaya naman, napabangon na lang siya mula sa pagkakahiga. No! He's pangit. I mean, yeah, he's cute. Pero konti lang. Mas gwapo pa rin sa kanya yung naging ex ko. Pero, okay, I admit it. Malakas ang karisma niya. Lalo na sa itsura niya kahapon. Napakagat-labi na lamang si Stacy habang iniisip ang itsura nito. Kitang-kita niyang malaking braso nito na alam niyang alaga sa gym. Ang duming nagkalat sa braso at mukha nito na mas lalong nakadagdag sa dating nito kahapon. I want to see him again. Naibulong na lamang niya sa kanyang sarili. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil pakiramdam niya ay mababaliw na siya ng dahil sa lalaking yun. Hindi naman niya to kilala pero tumatak ng mukha nito sa kanyang isipan. Kaya naman kinabukasan, bumalik ulit siya sa lugar kung saan niya unang nakita ang lalaki. Ilang oras siyang naghintay bago dumaan ang fire truck na minamaneho nito na agad naman niyang sinundan. Nakita niyang nagpunta to sa mukhang headquarters. Bumaba to mula sa truck kaya mabilis din siyang bumaba at tinawag yun. Hey! Tawag niya rito. Agad namang napating sa kanyang lalaki, pati na rin ang mga kasama nito. Oh! Chicks pare! Chicks ni Bossing? Alam niyo bang naririnig ko kayo ha? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng taong sadya na sa lugar na yun. Klinaro muna ni Stacy ang kanyang lalamunan bago ayusin ang sarili. I want to say sorry to what happened yesterday. Kasalanan ko ang bagay na yun. Akala niya ay may sasabihin to, pero pinagtaasan lamang siya nito ng kilay at hindi nagpakita ng kahit na anong interes sa kanya. Tapos? Nag-init ang mga tenga niya nang dahil sa kahihiyan, lalo na nang marinig niyang mahina at pigil na hagik-hika ng mga kasama nito. So? Let's have a coffee. Sa ganung paraan ako nagpapakita ng pasasalamat. Anyway, I'm Stacy. Stacy Montero. The exclusive chief director of Montero Corporation. Inilahad niya pa ang kanyang kamay na malapursilana sa puti at namumutik-tik sa suot niyang mga porselas. Pero ang inaasahan niyang pagtanggap nito at ng kagalakang makilala siya ay kabaliktaran ng mga nangyari. Tiningnan lamang nito ang kanyang kamay. Okay, Miss Stacy Montero. Thank you for your efforts. Pero masyado akong busy para sa mga kaartehan mo. Kaya kung pwede lang, aalis na ako. At wag mo na ulit balakin pumunta dito. At hindi bagay ang tulad mo sa mga gantong lugar. Napaawang na lang kanyang malabi dahil sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa kaprangkahang meron ng lalaking kaharap niya para masabi nito sa kanya nang harap-harapan ng mga ganong salita. At ang malala pa, tinalikuran pa siya nito na hindi man lamang tinatanggap ang kanyang kamay. Pagpasensya na muna si Bossing ha. Mas matindi pa kasi ang topak nun kumpara sa mga babaeng may dalaw eh. Sabi ng lalaki na nung nakaraan pa siyang iningisihan. Ako nga pala si Ayan at yung Bossing. Siya si Boss Anton ng headquarters namin. Ganyan lang yun pero mabait naman yun. Sadyang topakin lang talaga. Sabihin mo sa Bossing mo, hindi porke gwapo siya, hahabulin na siya ng mga babae. Mukha ka mo siyang babaeng naglalandi ng dahil sa ugali niya. Panghinya ka mo. Aniya kay Ayan, saka tinalikuran to para bumalik sa kanyang sasakyan at umalis na sa lugar na yon
dahil labis-labis ang kahihiyan ng kanyang sinalo nang dahil kay Anton. Pero kahit gano'n ang nangyari, hindi nagbago ang pagtingin niya para kay Anton. Ang totoo nga niyan, mas lalo pa siyang nasabik na magkaroon ng mas maraming oras upang makita at mas lalong makilala ang lalaki. Hindi niya alam kung anong ginawa nito sa kanya para maging interesado siya ng gano'n kay Anton. Good morning, Miss Montero. Nandito na po yung mga schedule mo ngayong linggo. Kinuha ni Stacy ang papel na inabot ng kanyang sekretarya. You have meeting with Mr. Soriano in this upcoming Thursday. Cancel it. Pardon ma'am? I said, i-cancel mo ang meeting ko kay Soriano. Ilang beses ko nang tinanggihan ang offer niya at wala na akong oras sa mga walang kuwantang bagay. Pero Miss Montero, hindi niyo ba nabalitaan ang nangyari sa kumpanya niya ngayon? May malaki pong hawak na project sina Mr. Soriano at kung magiging partner niyo po siya, malaki po ang chance na tumaas din po ang income natin. Minamaliit mo ba ako? You think hindi ko kayang kumita kung gaano man kalaking kinikita ni Soriano ngayon? I'm sorry, ma'am. That's not what I mean. That's okay. I-cancel mo na ang meeting ko with Mr. Soriano. Instead, call the fire station and tell them that we are having an inspection in our company. Kung nagtataka na kanina, mas lalong nagtaka ang kanyang sekretarya sa sunod niyang sinabi. Ma'am, sundin mo na nga lang mga sinasabi ko. I'm your boss, remember? Isipin pa lang na si Anton ang pupunta sa kanyang kumpanya, hindi na siya makapaghintay. Hindi niya ugaling magpapansin sa kahit na kanino, pero ngayon, gusto niyang ibigay ang lahat upang mapansin lamang siya ng lalaki. Todo bihis at ayos si Stacy nang dumating ang araw kung kailan pupunta ang Bureau of Fire Protection. Ginawa niyang lahat upang maging presentable bago siya pumasok sa kanyang kumpanya. Pero pagdating niya, hindi ang taong inaasahan niyang sumalubong sa kanya. Uy, Miss Stacy! Nakangiting tawag ni Ian sa kanya. Sinubukan niyang ilibot ang mga mata sa paligid para hanapin ang taong inaasahan niyang nandun sa lugar na yun. Pero bumagsak lamang ang kanyang balikat nang mapagtantong wala roon si Anton. Miss Stacy, grabe. Sa inyo pala itong malaking building na to. Wow! Ang laki talaga, no? Ang yaman mo pala. Tama ang sinabi ni Bossing nung nakaraan. Hindi ka bagay roon sa headquarters namin. Parang dinaanan ng giyera yun eh. Where is your bossing? Naku, hindi po nakasama. May ibang lakad eh. Pinakita pa nito kung paano to nang hihinayang na hindi nakasama si Anton. Mas importante pa sa trabaho niyo? Opo, Miss Stacy. May date yata. Whatever. Aniya, saka tinalikuran si Ian. Narinig niya pang pagtawa at tawag nito sa kanya, pero hindi niya na muling nilingon ang lalaki dahil puno na ng panghihinayang loob niya nang malamang hindi kasama si Anton sa mga pumunta sa kanyang kumpanya. Naglalakad na siya papunta sa kanyang opisina nang may makasalubong siyang lalaking mas lalong nagpasama ng timpla sa kanyang mood. Oh gosh! Good morning, my little pretty baby. Mapaglarong bati nito sa kanya. And what are you doing here? Cancelled na yung meeting natin, di ba? I'm busy right now, Alonzo. So get out of my way. Pagtataboy niya rito, pero imbis pakinggan, nginisihan lamang siya ng lalaki. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yun? Bakit mo kinansel yung meeting natin dalawa? Bakit? May mapapala ba ako sa'yo? Kung pakikinggan ko na naman ang basura mong offer? Hindi ka ba sanay na tumigil kapag tinanggihan ka ng isang beses? Imbes na mainsulto, mas lalo lamang napangiti ang kaharap niya. Hindi kasi ako ganung lalaki. Hanggang tinatanggihan ako, mas lalo akong nagkakaroon ng dahilan para hindi huminto. Anyway, let's have a lunch together. I'm busy. You can leave now. Lalagpasan na sana ni Stacy si Alonzo, pero hinawakan nito ang braso niya para pigilan. Malakas naman niyang binawi ang braso niya rito. Don't touch me. Umalis ka na kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga guard ko. Napatingin ang ibang empleyado niya sa kanilang dalawa ni Alonzo at imbis na masindak,
Mukhang mas lalong na-e-enjoy ng lalaking atensyon na nakukuha nila. Why? Inaaya lang naman kitang mag-lunch. Anong masama sa bagay na yun? Sinabi niya ng ayaw niya. Hindi mo ba maintindihan ang bagay na yun? Kung gugustuhin ngayon ang kaharap mo, pwede ka niyang sampahan ng kaso dahil ini-invade mo ng private space niya at hinaharas mo pa siya. Mabilis na napatingin si Stacy sa lalaking nagsalita. Seryosong ekspresyon ng mukha habang malamig ang mamatang nakatingin sa kanila ang lalaki habang naka-uniform pa ito. Anton! Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Mukhang narinig ng lalaki ang pagtawag niya rito, pero imbis na mag-react, tinapunan lamang siya nito ng blankong tingin bago muling tingnan si Alonzo. May inspection sa building na to, kaya kailangan namin si Miss Montero. Kung wala ka namang kailangan sa kanya, pwede bang akin na muna siya? Bakit ko naman ibibigay sa'yo si Stacy? She's mine, at ako may unang appointment sa kanya. Muli siyang hinawakan ni Alonzo, pero mabilis niya lamang ulit binawi ang kanyang kamay. Huwag mo sabi akong hawakan. At pwede ba? Umalis ka na. Umalis ka na bago ko patawagin si Daddy. Mukhang umepekto naman ang sinabi niyang pananakot rito dahil ngumiti ito at umiling bago tingnan si Anton. Nakalimutan ko. May iba pa nga pala akong meeting. Siguro, panalo ka muna ngayon. Sinipat nito mula ulo hanggang paa si Anton, saka ngumisi. Hindi na pala. Kahit saan ko pala tingnan, hindi ka mananalo sa akin. You're just a dirt to us. Naglakad si Alonzo at binanggapan itong balikat ni Anton na walang kaimik-imik. Pero pansin niyang pang-igting ng mga panga nito. Nang makaalis na si Alonzo, mabilis niyang hinarap si Anton para humingi ng pasensya. He's Alonzo Soriano. He's a jerk. I'm sorry to Ganyan what? talagang mga mayayaman. Kaya nilang bitawan ng masalitang gusto nilang bitawan sa kahit na sino. Mapagmataas kayo, nang mamaliit, nananapak ng mga hindi nyo kapantay, at nang hahamak ng walang kakayahan. Tumalikod si Anton sa kanya. Limited lamang ang time namin dito sa building ninyo. Kaya kung maaari lang, magsimula na tayo dahil hindi nyo kami pagmamayari. Hindi na nakapagsalita si Stacy nang magsimula ng maglakad palayo si Anton sa kanya. Nagulat pa siya sa sinabi nito sa kanya. Ni hindi man lamang niya nagawang makapagsalita o ipagtanggol ang kanyang sarili tulad ng kanyang ginagawa sa tuwing may nanghahamak sa kanya. Para bang nalunok niya ang kanyang dila at hindi niya na alam ang dapat na sabihin. Kaya naman sa buong inspeksyon, tahimik lang siya at hindi masyadong umiimik kung hindi naman kailangan. Ang ganda ng building niyo, Miss Stacy, no? Kumpleto sa equipment. Komento ni Ayan pagkatapos silang mag-inspect. Oh, is that so? Thank you. Babalik pa ba kami rito? Parang hindi na kasi kailangan eh. Kumpleto kayo lahat at kung magkakaroon ng aberya, magiging ligtas naman kayo. Thank you. Para na lang robot si Stacy habang sumasagot kay Ayan. Mukhang napansin yun ng lalaki. Tumikhim to bago siya nito tingnan. Sinipat siya nito bago balingan ng tingin si Anton na natural lang tahimik at seryoso. Tingin ko, kailangan na po nating umalis, bossing. May seminar pa tayong pupuntahan, di ba? Tanong ni Ayan kay Anton. Mabilis namang tiningnan ni Anton ang kanyang relo at tumingin kay Ayan. Yeah, let's go. Tapos na rin naman ang mga inspections natin dito. Thank you for calling us, Miss Montero. Salamat din sa pagtitiwala sa aming serbisyo. Napaiwas na lamang ng tingin si Stacy bago bahagyang tumango. Hindi na naman siya masyadong kinausap ni Anton at nagpaalam na to. Nang makaalis ang mga to, tahimik pa rin siya. Iniisip ang mga binitawang salita sa kanya ni Anton habang magkausap sila kanina. Hindi niya ugaling manahimik kapag nasa ganong sitwasyon. Pero pakiramdam niya natalo siya sa unang pagkakataon. Kilala siya sa pagiging malupit at hindi nagpapatalo. Pero nang dahil lang sa isang lalaking kakakita niya pa lang at hindi pa masyadong kilala, pakiramdam niya bigla niyang hindi nakilala ang kanyang sarili. Doon pa lang, napagtanto na ni Stacy na kahit tinitingala siya ng ibang tao, hindi pa rin niya magagawang makuhang lahat ng gusto niya.
May mga bagay na kahit anong gawin niya, hindi mapapas sa kanya. Miss Montero, may meeting ka po. Okay. Sabihin mong darating ako ngayon. Miss Montero, si Mr. Soriano po ang gustong makipag-meeting sa inyo. Okay, tell him na makikipagkita ako sa kanya. Naisip niyang pagbigyan ng lalaki para tigilan siya nito. Sinabi pa ng kanyang sekretarya ang mga schedules niya. Wala naman siyang pakialam sa mga meetings niya, kaya naman tamad na tamad siyang lumabas ng opisina. Idagdag pa na si Alonzo ang makikita niya, kaya mas lalo siyang nawala ng gana. Pupuntahan ko ba siya? Bulong niya nang makalabas. Hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin siya kung tutuloy ba siya o ano. Kung ayaw mo, sa akin ka nalang sumama. Halos mapasigaw siya ng dahil sa gulat nang may magsalita sa kanyang likod. Arty talaga. Bulong pa nito nang makita nito ang naging reaksyon niya. What are you doing here? Tiningnan naman siya ng lalaki at napailing. Napadaan lang ako. Ha? Tumingin siya sa paligid at napansing wala ang fire truck na palagi nitong minamaneho. Where is your truck? Huwag ka nang mag-English. Ang arte mong pakinggan eh. Napasimangot na lamang si Stacy dahil matabil pa rin ang tabas ng dila nito. Anong gagawin ko kung ganun ako lumaki? Umiirap pa. Mas okay sa'yong nagtatagalog ka. Mas okay yun. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Napalunok siya at inayos ang sarili upang hindi siya mahalata ng kaharap. Ano ngang ginagawa mo rito? Saan ka pupunta? Ba't inaaya mo ako? Napakamot sa kilay si Anton at lumikot ang mga mata. Tila iniiwasan ng kanyang matingin. Naalala ko kasi na inaaya mo akong magkape nung nakaraan. Baka hindi pa expired yun. Parang gusto ko nang magkape ngayon eh. Pero mukhang may lakad ka yata. Ayos lang naman. Sa susunod na lang. No, I don't have. Tara, hindi pa expired yun. Sa unang pagkakataon, nakita niyang ngumiti si Anton sa kanya. Napailing to bago lumakad sa kanyang harapan. Give me your keys. Ako nang magmamaneho. Hindi ko dala yung fire truck eh. Biro pa nito, kaya naman napairap na lang siya. Bago mapailing. Hindi niya alam kung anong meron ng gabing yun at tila nagbago ang ihip ng hangin. Bigla na lamang kasing sumulpot sa kanyang harapan si Anton at yayayaan siyang magkape. Kaya naman ngayon magkasama sila sa isang coffee shop at sabay na humihigop ng mainit na kape. Bakit naman yata biglaan yung pagpayag mo? Tanong ni Stacy sa kalagitnaan ng pananahimik nila. Tumingin si Anton sa kanya at nagkibit balikat. I just want to say sorry to what happened yesterday. To what I said. No, that's okay. Naiintindihan ka naman. Tama ka rin naman eh. May mga pagkakataon na ganun nga ang nangyayari. Sadyang hindi ko lang inaasahan sa iyo ang bagay na yun. Because we didn't know each other. Sa mata ko, wala kang karapatang magsalitaan ako ng ganun dahil hindi mo ako kilala. Pero naaalala ko noon yung sinabi sa akin ni Daddy na makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita kapag ibang tao nang nagsabi sa iyo noon. I'm sorry. Hindi ko gustong sabihin sa iyo yun. Dahil kagagaling ko lang kasi sa bahay ng tatay ko eh. Tulad mo, mayaman din siya at may kapangyarihan. Kilala mo siya. Isa rin siyang businessman. Pero kahit na gaano siya kayaman hindi niya pa rin nagawang magpakama. Dahil anak ako sa labas at kahihiyan ang tingin niya sa akin. Nakaranas din ako ng hindi pantay na pagtrato, lalo na kay mama. Hindi ko makakalimutan ang mga ginawa nila sa mama ko. Kung paano nila hinamak at minaliit si mama dahil lang sa nanghihingi ito ng tulong nang maospital ako. Pinaluhod at pinagtawanan nila si mama sa harap ng maraming tao para lang sa maliit na halaga ng pera. Napatingin si Stacy sa kamay ni Anton na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Mahigpitong kumuyom habang parang iniaalala ang mapait na alaalang yun. Kaya ako nagkaroon ng ganong pagtingin sa mga tulad ninyo. Kaya kahit na kailan, hindi ko pinangarap na mapalapit sa kahit na sinong mga tao sa karangyaan. Talang nasa isip ko, mas mahalaga sa kanilang pera
at kapangyarihan kaysa sa dignidad ng tao na matatapakan nila. Pero hindi naman lahat ng taong mayaman ay ganun, Anton. Huwag mong ilahat. Iba-iba ang mga tao. Kung galit ka sa isang tao, huwag mong ilahat. Mas mabuting kilalanin mo muna sila bago mo sila mapagsalitaan ng kung ano-ano. Kaya nga gusto kong humingi ng tawad sa iyo eh. Tama ka. Wala ako sa lugar para magsalita ng mga ganong bagay. Masyado lang talaga ako nagpadala sa damdamin ko at hindi iniisip ang nararamdaman mo. I'm sorry, Miss Montero. Just Stacy, nakakaarte kapag may mispay. Baka sabihin mo na naman, maarte ako. Pabiro pa siyang umirap na kinatawan ni lamang ng lalaking kaharap niya. Alam mo, bagay sa iyo yung nakangiti. Sana ang umiti ka ng mas madalas. Kaya ko naman. Lalo na sa mga taong komportable ako. Well, sana nga dalasan mo na. Kung sino man ang tatay mo, wala siyang kwenta. Napansin ni Stacy na unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Anton nang siyang nagpatigil sa kanya. Sabi ko sa'yo, kilala mo siya, Stacy. He's Alfonso Soriano. Buong magdamag na iniisip ni Stacy ang napag-usapan nilang dalawa ni Anton. Hindi yun mawala-wala sa kanyang isip. Dalang taong tinutukoy ni Anton ay siyang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Napatingin siya sa pinto ng kanyang kwarto nang may kumatok mula rito. Stacy ha? Gising ka na ba? Boses yun ng kanyang ama. Dad, bababa na lang po ako. Antok niyang sagot, saka muling nagtalokbong ng kumot. May bisita ka. Nandito si Alonzo. Napabalikwa siya ng bangon nang marinig ang sinabing yun ng kanyang ama. What? Alonzo, he's here. He's looking for you. Bumaon ka na riyan at labasin siya. Napahawak na lamang sa kanyang sariling noo si Stacy bago ibagsak ang sarili sa kama. Alam niya na kung bakit nandoon ang lalaki dahil hindi niya pagsulpot sa dinner nito. Pero kahit na alam niya ng pakay nito, mas minabuti na lamang niyang magbihis at labasin ang lalaki na mukhang kanina pa naghihintay sa kanya sa kanilang living room. Why are you here? Tanong niya rito na parenting nagkakape. You're here. Ngumiti ito sa kanya. Get out. I have so much work to do. Tinataboy mo na naman ako? Bakit ba? Pupunta naman ba rito yung bumbero mong maniligaw? Alam ba ng daddy mo ang bagay na to? He's not my suitor. At wala ka na kung ano man ang koneksyon naming dalawa. Well, I do care. Balita ko kasi gusto ng parents natin na may arranged marriage tayong dalawa. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa narinig. Surprise? Ganyan kasi ang nangyayari kapag hindi ka pumupunta sa mga schedules mo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero palagi mo akong iniiwasan. Matagal nang pinaplano ng mga magulang natin yan. What? Yes, Stacy. Ikakasal tayong dalawa. No. That's not true. I will not marry you. I will never ever. Ngumisi si Alonzo at umiling. Well, wala naman tayong magagawa kung mga magulang na natin ang nagdedesisyon eh. Sa ayot sa gusto natin, magpapakasal tayo. Do you think wala akong gagawin para matigil yung kabaliwan mo? No. Gagawin ko ang lahat para hindi matali sa lalaking alam kong walang ibang ibibigay sa akin kung hindi sakit lamang ng ulo at kayabangan. Let's find out. Pero please, bilisan mo, Stacy. Time is running. Tick-tock. Tick-tock. Lumapit si Alonzo sa kanya at bumulong. At kung hindi ka makakahanap ng paraan, magiging akin ka. Dahil nga sa nalaman, hindi na mapalagay ang kalooban ni Stacy. Iniisip niya kung totoo nga ba ang sinasabi ni Alonzo. Hindi niya magawang makapagtanong sa kanyang mga magulang dahil natatakot siyang malaman ang totoo. Miss Stacy! Napatingin si Stacy sa kung saan nang may tumawag sa kanyang pangalan, si Ayan. Miss Stacy,
Nagkita tayo ulit. Kamusta ka na? Nakangiting tanong ito sa kanya. Napatingin si Stacy sa kasama ni Ayan, kaya naman napatigalgal siya at isang pilit ng ngiti ang iginuhit sa kanyang mga labi. Yes, medyo busy ako. Kamusta kayo? Tanong niya sa mga to at muling tiningnan si Anton na tahimik lamang na nakatingin sa kanya na para bang inaalam ang kalagayan niya. Ayos naman kami. Eto nga't may ganap kami. Kasi birthday nitong bossing namin. Sakto pala. May gagon ka ba ngayon? Sama ka sa amin. May maliit na celebration sa headquarters. Tumingin siya kay Anton. Ayos lang naman sa akin. Walang problema. Ayos. Tara. Tumalikod si Ayan sa kanila at naiwan silang dalawa ni Anton. Ganun pa rin. Tinititigan pa rin siya ng lalaki na para bang may kung anong bagay itong gustong sabihin o itanong. Pero mas pinili na lamang itong maging tahimik hanggang sa makarating sila sa headquarters. Tulad ng sabi ni Ayan, may celebration nga para sa birthday ni Anton. Medyo naiilang pa siya dahil puro lalaki ang nandun at hindi naman siya sanay sa mga ganong lugar. Isa pa, wala rin siyang dalang kahit na ano, kaya mas lalo siyang nahiya. You good? Napatingin siya kay Anton nang lapitan siya nito. May dala tong isang plato ng cake. Yes. Medyo hindi lang talaga ako sanay sa gantong environment. Sa bagay, iba kasi ang birthday party sa inyong mayayaman . Ani Anton bago ibigay sa kanyang dala nitong cake. Thank you. Totoo yung sinabi mo. Formal kasi masyado yung mga birthday sa amin. Hindi masyadong maingay. Puro seryosong baging usapan. Hindi tulad ng ganito. Basta masaya. Kahit na ano'y gagawin nila. Yan ang normal na buhay. Mas masaya. Walang limitasyon ng kaligayahan. At may kalayaang gawin ng lahat ng gusto nila. Basta maging masaya ang bawat isa. Kaya ayos na sa amin ng ganito. Inihiling naman na gumanda ang buhay namin. Pero hindi naman sobra. Tama na yung sakto at hindi masyadong marangya. Tahimik na lang na napangiti si Stacy. Hindi na siya magtataka kung bakit mas masayang tingnan ng mga taong tulad ni Anton dahil walang nagdidikta sa mga to kung anong dapat na gawin ng mga to sa kanilang buhay. Pero kahit ganon, alam ng mga to ang kanilang malimitasyon at kung kailan hihinto. Magbe-birthday rin pala ako. Mahina niyang sambit, dahilan para mapatingin si Anton sa kanya. Talaga? Kailan? Sa 1 linggo. Makapunta ka sana. Isama mo rin si Ayan para may kasama ka roon. Napataas naman ang kilay ni Anton habang nakatingin sa kanya. Tila nagulat pa to sa kanyang sinabi at hindi makapaniwala na nangungumbida siya sa kanyang birthday party. Pwede ba kami ron? Baka mamaya harangin kami ng mga guard doon kapag nakita kami. Of course. Akong nangumbida sa inyo. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Papapasukin kayo ron. Iba talaga kapag mayaman. Pero sige, asahan mong darating kami sa birthday party mo. Hindi maiwasan na Stacy ang mapangiti. Ang totoo niyan, kahit na kailan, ay hindi siya naging sabik kapag papalapit ng kanyang kaarawan. Pero ngayon, hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Parang hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw ng kanyang birthday. Hindi niya maipaliwanag ang pagkapanabik ng kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Nang malaman niyang pupunta si Anton sa kanyang kaarawan. Hindi naman siya ganito. Hindi naman siya naglalaan ng oras para mag-ayos ng gusto kapag sumasapit ang kanyang kaarawan. Pero ngayon, gusto niyang maging presentable at pinakamaganda sa gabing yun. Miss Stacy, pinapatawag na po kayo sa labas. Tawag sa kanya ng kanyang assistant, kaya naman huminga ng malalim si Stacy bago maglakad palabas ng kanyang kwarto. Bossing, sigurado ka bang imbitado tayong dalawa rito? Para tayong naligaw lang dito . Tiningnan ni Anton ang kasamang lalaki nang magsalita na naman to. Simula kasi nang dumating sila sa lugar kung saan gaganapin ang party ni Stacy, hindi na napatigil ang kakatanong si Ayan sa kanya. Naiintindihan naman niya to dahil kahit na sino yung mamamangha sa ganda ng reception ni Stacy. Pero hindi na bago sa kanyang mga gantong ganapan
dahil nakakapunta na rin siya sa mga marangyang handaan dahil sa kanyang kapatid. Bossing, kapag nagkaanak ako, ganito rin ang gusto kong reception kapag nagdibu siya. Kinuha ni Anton ng isang kupeta na may lamang wine at sumimsim mula roon. Okay, ako nang gagastos para sa organizing. Basta magkaanak ka muna ha. Oh, I forgot. Dapat pala, magka-girlfriend ka muna. Ay, dun ako nalungkot eh. Sabi nito, kaya naman napangisi na lang siya at napailing. Nasa ganong sitwasyon sila nang bigla nilang tawagin ang pangalan ni Stacy. Ang lahat ng tao sa hall ay napatingin sa taas ng hagdan. Saglit namang natigilan si Anton at natulala nang makita kung sino ang nahandoon. Parang bumagal ang lahat ng nasa kanyang paligid. Tumahimik ang lahat at sa saglit na oras, pakiramdam niya ay wala na siyang ibang nakikita kung hindi si Stacy lamang. Ang napakagandang babaeng nasa kanyang harapan. Hindi niya alam kung kailan ang huling beses na nakaramdam siya ng ganong sensasyon sa kanyang puso. Nakalimutan niya nung araw na muntik na siyang madisgrasya at ang pagbaba ni Stacy sa sasakyan nito. Iyon ang unang beses na nasabi niyang interesado siya sa babae. Bossing, baka naman matunaw na niyan si Miss Stacy ha. Napakurap-kurap si Anton nang bumulong sa kanya si Ayan, kaya naman bumalik siya sa ulirat. Umiling-iling siya at tiningnan ng masama ang lalaki na ngayon ay nakangisi lamang sa kanya. Ikaw kunwari ka pang masungit niya Miss Stacy. Pero ang totoo niyan gustong gusto mo talaga siyang nakikita. Shut up. Ibabalibag kita sa swimming pool kapag hindi ka pa nanahimik yan. Nako, pinagdaanan ko na rin yan, bossing. Huwag kang mag-alala. Suportado ako sa relasyon yung dalawa. Oh, ayan na pala si Miss Stacy. Ha? Hindi ba si ano yan? Natigilan sila nang makita nila ang lalaking nakaabang sa dulo ng hagdan at kumuha ng kamay ni Stacy nang makababa ito. Tumaas na lamang ang kanyang kilay habang nakatingin sa dalawang tao na naglalakad papunta sa taas ng stage. Oh, ano naman ang ganap yun kay Miss Stacy? Hindi ko alam. Malamig niyang sagot habang hindi inaalis ang mga mata kay Stacy at sa kanyang kapatid na si Alonzo. Kitang-kita niya ang mayabang ng ngiti nito habang kinakausap si Stacy. Na kanina pa nakasimangot at umiikot ang mata. Bossing, may nararamdaman yata akong hindi maganda. At bago magsimula ang porting ito, may isang bagay na nais iparating ang mga magulang ng ating celebrant. Ang lahat ng bisita ay napatingin kahit na sila ni Ayan ay natahimik at naghihintay ng sasabihin ng ama ni Stacy. Sa lahat ng bisita ni Stacy, maraming salamat sa inyong pagpunta. Kinuha ko talaga ang pagkakataong to upang ipahayag ang aking pagmamahal para sa nag-iisa naming unika iha. Alam ng maraming tao kung gaano namin kamahal at iniingatan ng aming anak. Kaya naman nais ko lang din i-anunsyo sa araw na to ang nalalapit na pag-iisang dibdib ng aking anak at ang anak ng aking kaibigang na si Alonzo Soriano. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Anton, lalo na nang magtamang mga mata nilang dalawa ni Stacy. Kita niyang matinding pagagulat sa mga mata nito, lalo na nang makita siya. Kahit na nagpalakpakan at nag-ingay ang mga tao sa kanilang paligid, tila nabingis siya at hindi nakapagsalita nang dahil sa kanyang narinig. Bossing, tawag ni Ayan sa kanya. May trabaho pa tayo bukas. Aniya sa katumalikod. Pero hindi pa po tayo nakikita ni Miss Stacy. Habol ni Ayan sa kanya, pero hindi na siya huminto sa paglalakad. Hindi pa po natin siya nababati, bossing. Wala nang dahilan para manatili tayo rito. Mukhang masaya naman siya Okay nang bagay na yun. Tahimik na nakasunod si Ayan sa kanya. Ramdam nito ang pagbabago ng kanyang mood, kaya hindi na tumuling nagsalita. Pare-pareho lang naman kayong lahat. Nasabi na lang ni Anton sa kanyang sarili. Dapat inabisuhan niyo man lang ako. Singal ni Stacy sa kanyang ama nang makalipas na ang kanyang party. Ano pa bang pinagkaiba ng bagay na yun? Iyon at yun din naman ang magiging resulta. Sa malaman mo hindi,
engaged ka pa rin kay Alonzo. My God, Dad! Bakit ba ikaw ang nagdidesisyon sa mga bagay na yan? Wala na ba akong karapatang magdesisyon kung sinong gusto kong pakasalan? At sinong mahal ko? Bakit ka ganyan, Dad? Lumambot ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ama habang siya'y pinapanood. Nakita niyang konsensya sa mukha nito, pero huli na ang lahat. Marami nang nakaalam at naniniwalang ikakasal talaga silang dalawa ni Alonzo. I'm sorry, Iha. Gusto ko lang naman masigurado na mapupunta ka sa lalaki na mabibigyan ka ng maayos na buhay at mamahalin ka ng tunay. Madamdaming sagot nito at wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tumawa ng mapakla. Well, congrats, Dad. That was your biggest mistake. Aniya, saka tinalikuran ng lalaki. Stacy, Iha! Hindi niya na pinakinggan pa ang sunod na sasabihin ng kanyang ama. Malaking hakbang na kanyang ginawa palabas sa kanilang bahay. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Nang makaupo sa driver's seat, huminga siya ng malalim at pinahid ang luhang kumawala sa kanyang mata. Naiinis siya. Hindi siya malungkot. Galit ang dahilan ng mga luhang yun. Napapikit na lamang siya ng mariin nang maalala niyang nandun si Anton sa lugar na yon nung gabing yun. Nakita niya rin ang naging reaksyon nito at sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang nakaramdam ng sakit at kirot sa kanyang dibdib. My God! Niibulong na lamang niya bago nagmaneho papunta sa lugar kung saan alam niyang makikita niya si Anton. Habang nagmamaneho, parang nakalutang sa kawalan si Stacy. Hindi niya alam kung paano haharapin si Anton. Hindi niya alam kung anong dapat na sabihin. Hindi niya alam kung bakit nagkakagano na naman siya hanggang sa hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa headquarters ni Anton. Huminga muna siya ng malalim bago bumaba sa kanyang sasakyan para puntahan si Anton. Pero nakakailang hakbang pa lang siya nang lumabas ng sadya niya sa lugar na yon. Napangiti na lang siya pero nawala rin ang ngiting yun nang makita niya may kasamang babae si Anton at nagtatawanan ng mga to. I enjoyed it, Anton. Aning babae. Natigilan si Stacy habang nakatingin kina Anton. Ngayon niya lamang nakita na ganun kasayang lalaki at kung paano to tumawa, yun ang bagay na hindi nagawa ni Anton sa tuwing magkasama silang dalawa. Thank you for coming. Anytime for my baby. Mahinahong sagot nito kay Anton, saka hinalikan sa pisngi. Mahina namang natawa si Anton bago mapatingin sa kanya. Nawala ang ngiti sa mga labi nito nang makita siya, kaya naman mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Pero nagulat siya nang may biglang humawak sa kanyang braso, saka siya hinila paharap. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya na masabi kung galit ba si Anton o natural na ang malamig na boses nito kapag kausap siya. Anong pakialam mo? Mataray niyang tanong sa kabinawi ang braso sa lalaki. I care. Because this is our headquarters. Thank you for your care. Pero aalis na ako. Bakit nga ba ako nagpunta rito? Baka nababother na ako. Na baka kung anong nangyari sa'yo after ng birthday party ko. Dahil hindi ka na ulit nagparamdam. Ano ba tayo? Doong tuluyang napahinto si Stacy. Isang tanong lang yun, pero parang sinampal na siya ng katotohanan nang dahil sa tanong na yun ni Anton. Kumirot ang kanyang dibdib, kaya naman napahakbang siya paatras mula kay Anton. Wala. Or nothing. Sorry for bothering you. Sana'y hindi na lamang ako nagpunta rito. Dahil mukhang okay ka naman at hindi mo na kailangang marinig ang paliwanag ko. Masyado lang ba ako nag-assume na iba ng lahat sa atin? Stacy, that's not what Anton, may bisita ka? Sabay silang napatingin sa babaeng kasama ni Anton nang lumapit sa kanila at saka inangkla ang sarili sa braso ng lalaki. Hindi, napadaan lang ako rito. Hindi kami magkakilalang dalawa. Oh, is that so? Hindi alam ni Stacy kung bakit pakiramdam niya naiirita siya sa kaharap niyang babae. Hindi niya maiwasang mapairap na lang nang dahil sa kung paano ito magsalita. Oo, kaya alis na ako.
Nakakaabala pa yata ako sa paglalambingan yung dalawa. Isang nakakamatay na irap ang pinakita ni Stacy sa dalawang tao na kaharap niya bago niya ito talikurat iwan. Hindi niya na muling nilingon sina Anton. Nagmaneho siya hanggang sa abot ng kanyang makakaya, pero habang nasa daan ng kanyang mga mata, bigla na lamang nanlabo. At doon niya na napagtanto na umiiyak na pala siya. Ano ba, Stacy? Hindi ka ganyan. Hindi tayo iiyak ng dahil lamang si isang lalaki. Hindi sila malaking kawalan sa buhay natin. Marami pang iba riyan. Marami ka pang makikita na mas better at kaya kang tingnan sa kung sino kang talaga. Pagpapagaan niya sa kanyang loob, pero mas lalo siyang naiyak nang mapagtanto niyang mahalaga na siya sa akin eh. Mahal ko na yun. May nararamdaman na ako para sa kanya. May mga bagay talaga na akala natin umaayon na sa kagustuhan natin. Pero ang totoo, ikakasakit lang natin yun sa huli. At meron namang mga bagay na ayaw nating gawin. Pero yun pala ang dapat at tama dahil yun ang makakabuti sa atin. Pero kung maglalagay ka sa sitwasyon kung saan kailangan mo mamili ng isa, anong mas pipiliin mo? Ang gusto mo dahil masaya ka sa bagay na yon, kahit na alam mong ikakasakit mo yun, o ang dapat at kailangan mo? Dahil yun ang makakabuti sa'yo, kahit alam mong labag yun sa sarili mong kagustuhan. Ma'am, may meeting po kayo with your fiancé. Hindi nag-abalang magtaas ng tingin si Stacy nang pumasok sa kanyang opisina, ang kanyang sekretarya, para ipaalala sa kanyang dapat ng puntahan sa araw na yun. Okay. Tapos pupunta po ulit ang mga taga Bureau of Fire Protection for month inspection po. Saglit siyang natigilan sa pagtitipa, pero muli siyang nagpatuloy. Kung dati hindi na siya mapalagay kapag naririnig ang bagay na yun, ngayon mas pinili na lamang niyang isawalang bahala ang bagay na yun. Tulad ng kanyang ginagawa sa ibang mga hindi importanteng bagay para sa kanya. Okay, assist them. I have to go. Baka nasa baba na si Alonzo. Ayusin mo na lamang mga gamit ko. Tiningnan niya ang kanyang sekretarya na mukhang nagtataka pa rin sa kanyang kinikilos. Mag-iisang buwan na simula nang mas piliin niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang sariling buhay kaysa mga abala ng ibang buhay. Napagtanto ni Stacy na nagsasayang lamang siya ng oras at lakas sa mga bagay na hindi naman siya makikinabang balang araw. Umirap na lang siya bago umalis sa kanyang opisina para kitain si Alonzo na alam niyang naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang kumpanya. At mukhang hindi naman siya nagkamali sa kanyang hula dahil nasa labas na nga si Alonzo, pero ang hindi niya nahulaan ay makikita niyang si Anton at si Alonzo ay nag-uusap. Stay away from her. Mariing wika ni Anton habang nakikipagtagisa ng tingin kay Alonzo na nakangisi lang at mukhang sinusukat ang kaharap na lalaki. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yun? Nauna ako sa kanya. Ako ang pakakasalan niya. Kung ayaw mong matuloy ang kasal namin, gumawa ka ng paraan para mapigilan kami. Napataas na lamang kanyang kilay bago lapitan ng dalawa. Inangkla niya ang kanyang braso sa braso ni Alonzo. Naghintay ka ba ng matagal? Casual yung tanong, dahilan para mapatingin sa kanyang mato. Napangiti na lamang si Alonzo nang makita siya. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagtingin ni Anton sa kanya, pero hindi niya ito tinapunan ng tingin. Nagmatigas siya at hindi lumingon kahit na gustong gusto niyang lingunin ng lalaki. No babe, sakto lang. I'm sorry, may tinapos lang akong trabaho sa taas. No, that's okay babe. Nalibang naman ako sa kakahintay. Okay, let's go. Nagugutom na ako. Sagot niya bago maon ng maglakad. Naramdaman naman niyang pagsabay sa kanya ni Alonzo. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng sasakyan niya. Nang magsimulang magmaneho si Alonzo, doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa side mirror. Nandun pa rin si Anton, nakatayo at nakatingin sa sasakyan nilang palayo. Parang may kung anong kumurot sa kanyang puso nang makita ang malungkot na mukha nito habang nakatanaw sa kanila. Nag-iwas na lang ng tingin si Stacy at tinuon na lamang sa daan ang kanyang buong atensyon
What theme do you want in our wedding? Tanong ni Alonzo sa kanya isang araw. Tamad na tiningnan ni Stacy ang kaharap niyang lalaki. Kahit na ano, ikaw na lang ang magdesisyon. At ikaw lang naman ang interesado sa kasal na yan eh. Oh, come on, Stacy. Hindi mo pa rin ba tinatanggap ang bagay na to? Ilang linggo na lang at ikakasal na tayong dalawa. Dapat ay nakikipag-cooperate ka sa akin sa pag-o-organize nito. Umirap naman siya bago isarang hawak na magazine. I told you, ikaw lang ang interesado sa kasal na yan. Kaya ikaw na lang ang mag-organize niyan. Gusto mo yun, di ba? Paghirapan mo. Tumayo siya at iniwan ng lalaking mag-isa sa lobby ng hotel kung nasan sila sa mga oras na yun. Pumunta siya ng kwarto kung nasa ng wedding gown na pagpipilian niya. Maganda ang bawat isa sa mga to, pero wala siyang magustuhan. Lahat yun ay walang silbing bagay sa kanyang harap. Mapait na lamang siyang napangiti bago lapitan ng mga to at isa-isang haplusin. Pangarap niyang makapagsuot ng ganong uri ng damit, pero bakit ganito ang kanyang nararamdaman? Walang saya, walang buhay, at walang kagana-gana. Dahil ba hindi niya gustong lalaking mapapangasawa niya? I want to escape. Napatingin sa bintana si Stacy nang may dumaang fire truck. Saglit siyang natulala at di kalaunay napangiting muli. Sana'y magkasunog bigla. Bulong niya sa kanyang sarili bago mapailing. Bossing, wala ba talaga si Miss Stacy ron? Hindi talaga kayo nagkita? Napaiwas na lamang si Anthony nang salubungin siya ni Aya ng matanong. Ilang buwan na kayong hindi nagkikita, di ba? Tapos hindi pa kayo nagkakausap. Sigurado akong miss na miss mo na siya, bossing. Pwede bang manahimik ka? Pagod ako. Baka gusto mong ikaw ang mapagbalingan ko ng pagod ko na to. Sorry na, bossing. Nagtataka lang kasi ako na hindi na ulit pumunta si Miss Stacy rito pagkatapos ng birthday party niya. Tapos kapag pumupunta tayo sa kumpanya nila, palagi siyang wala o di kaya busy. Hayaan mo na siya. Hindi naman natin mapipigilan ng mga taong may sariling buhay. Desisyon niyang mga bagay na yun. Kaya hayaan na natin siya. Baka doon talaga siya masaya. Pero bossing, gusto ko munang magpahinga, Ayan. Wag mo nga muna akong kulitin sa mga ganyang bagay. Putol niya sa sasabihin ng lalaki bago to talikuran. Pumasok siya sa kanyang kwarto at doon ibinagsak ang sarili. Ramdam ni Anton ng matinding pagod nang maalala na naman niya ang naging tagpo nilang dalawa ni Stacy nang minsan silang nagkita. Sa hindi malamang dahilan, napangisi na lang siya. Go. Play as long as you want, Stacy. Magmatigas ka lang hanggang kaya mo. Hahayaan mo na kitang mag-enjoy sa ginagawa mong yan. Pero hindi ko hahayaan na maitali ka kay Alonzo. Babawiin kita. Mahal kita, kaya babawiin kita. Bagot na bagot si Stacy habang nakikinig sa presentation ng kanyang ka-meeting ngayon. Kung hindi lamang mahalaga ang meeting na yon, hindi siya pupunta sa lugar na yon. Pero magiging magandang background para sa kanya at para sa kanyang business kung nandun siya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang maupo at makinig sa nakakabagot na presentation. Before we proceed, does anyone here want to ask something? Nakangiting tanong ng presenter. Walang pag-aalinlangang nagtaas ng kamay si Stacy para kuhanin ang atensyon ng nagsasalita. Lahat ng tao sa conference room ay napatingin sa kanya. Umaasang may maganda siyang sasabihin. Yes, Miss Montero? Can I go to the bathroom? May narinig siyang naglaro ng lalamunan. Meron namang mukhang nagpigil ng tawa. At meron ding napapalatak sa panghihinayang. Naiilang namang umiti ang presenter bago imando sa kanyang pinto palabas ng conference room. Kaya naman kinuha niya ang kanyang gamit at nagpaalam saglit para gumamit ng banyo. Dahil baka makatulog na siya sa meeting na yon. Inilabas niya ang kanyang makeup para sana mag-retouch. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nababahala na baka maiwanan siya sa presentation. Kung siya ang masusunod, hindi na siya babalik sa lugar na yon. Pero habang nag-ayos, may napansin si Stacy'ng kakaiba. May itim na usok ang lumalabas sa ventilation. Mabilis niyang nilingon yung bagay na yon
Pero hindi pa man siya nakakapag-react nang bigla nilang tumunog ang fire alarm. Sinyales na may sunog sa lugar na yun. Sa sobrang pagkataranta, hindi na nga naayos ni Stacy ang kanyang mga makeup. Nagkalaglagan ng iba sa mato pero hindi niya na yun pinansin at mabilis tumakbo palabas kung saan nagkahagulo ang mga tao. Ouch! Sigaw niya nang maitulak siya ng mato papunta sa gilid. Huwag niyo akong itulak! Sinabing huwag niyo akong itulak eh! Sinubukan niyang makipagsabayan sa mga taong nagpapanik at hindi alam ang gagawin hanggang sa maitulak ng malakas si Stacy at pumalo ang kanyang ulo sa pader. Hindi niya na alam ang sunod na mga nangyari dahil nandilim na ang kanyang paningin. Ang laking sunog nito. Bulong ni Ayan habang mabilis na nag-aayos ng hose. Napailing na lamang din si Anton habang kumikilos ng mabilis dahil may mga stranded pa sa loob ng gusali. Bossing, ikaw na bang aakit o ako na? Ikaw nang pumasok. Ako nang Miss Montero? Ma'am? Naririnig niyo po ba ako? May nakakita ba sino kay Miss Montero? Napatingin sina Anton sa babaeng sumisigaw. Nanlaki ang kanilang mga mata nang mapagtantong sekretary yun ni Stacy. Nagkatinginan silang dalawa ni Ayan bago mabilis na lumapit sa babae. Nasaan si Miss Stacy? Umiiyak na to habang gulo ang buhok at halatang takot na takot. Hindi ko alam. Nagpaalam lang siyang magubanyaw eh. Pero hindi pa siya nakakabal kung bigla nilang tumunog yung fire alarm. Tapos nagkagulo na. Nasang floor kayo kanina? Sa 8th floor po. Doon ko. Hindi na pinatapos ni Anton ang pagsasalita ng babae at mabilis siyang tumakbo papunta sa floor kung nasa na maaring naiwan si Stacy. Walang pakialam si Anton kahit na nagbabagsakan ng mga kisame ng naturang gusali. Hindi na rin niya iniinda ang usok na kanyang nalalanghap. Ang nasa isip na lamang niya ngayon ay makarating sa ikawalong palapag. Abot-abot ang kabang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun nang makarating siya sa nasabing palapag. Stacy! Stacy! Make some noise! Hinihingal si Anton. Nauubo na rin siya dahil sa kapal ng usok na kanyang nalalanghap. Pero hindi niya iniinda ang bagay na yun. Stacy! Nandito ka ba? Sigaw niyang muli habang sinisipat ang bawat sulok na kanyang madaraanan. Nanginginig ang buong katawan ni Anton. Unti-unti na rin siyang napanghihinaan ng loob dahil halos kalahati ng buong palapag ay natupok na ng apoy. Tatakbo na sana siya palayo nang may marinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Anton? Mabilis hinanap ni Anton ang pinanggalingan ng boses na yon at halos masubsob siya nang makita niya si Stacy nakadapa sa sahig. May dugo sa ulo at kinakapos ng hininga. Alright. Aniya habang binubuhat si Stacy. Nandito na ako. Ligtas ka na. Okay na. Hindi mo na kailangang makaramdam ng takot, Stacy. Andito na ako. Okay ng lahat. Narinig niya pang mahinang paghikbi ni Stacy bago kumapit sa kanyang damit ang nanghihina nitong kamay. I know. Alam kong darating ka para igtas ako. Alam ko na hindi mo ako pababayaan, Anton. Shh! Everything is okay now. Dory ha, ililigtas kita sa lahat ng pagkakataon. Nanghihina ang buong katawan ni Stacy. Ramdam niya rin ang pagkirot ng kanyang ulo nang magkaroon siya ng malay. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ang unang taong nahagip ng kanyang mga mata ay ang lalaking tahimik lang na nakatingin sa kanya habang nakatayo sa isang sulok. Oh God! Finally! You're awake, babe! Naggagalak na wika ni Alonzo nang makita siya. Should I call the doctor? Natatarantang pang tanong ng kanyang ama. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Talk to us, babe. Sabihin mo sa akin lahat ng masakit sa'yo. Oh God! Ang akala ko'y mawawala ka na sa amin eh. It's been almost a week simula nung mangyaring insidente. Pero ngayon ka lamang nagising. Ayos ka na ba? Maraming tanong na naririnig si Stacy pero hindi niya yun pinansin dahil nakatutok sa isang tao ang buo niyang atensyon. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata rito. Sinubukan niyang ibuka kanyang mga labi para tawagin ang pangalan nito. Anton. Nakita niyang natigilan ang dalawang taong nasa kanyang tabi at
sabay na nakapatingin sa lalaking tinawag niya. Stacy, baby, we're here. Anton. Tawag niyang muli sa lalaki. Stacy. Napatigil si Alonzo sa pagtawag sa kanya nang tapikin ng kanyang ama ang balikat nito. Anton. Tinaas niya ang kanyang kamay para tawagin ang lalaki. Huminga muna ng malalim si Anton bago siya nito napitan. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisil. Kumusta ng pakiramdam mo? Salamat. May masakit pa sa'yo? You saved me. Ramdam niyang dalawang pares sa mga mata na nakatingin sa kanilang dalawa habang nag-uusap. Mabigat din ang presensyang nararamdaman niya, kaya naman tiningnan niya ang kanyang ama upang iparating dito ang nais niyang mangyari. Huminga to ng malalim bago tapikin ang balikat ni Alonzo. Lumabas na muna tayo, iho. Hayaan muna natin silang makapag-usap dalawa. Tiningnan nila si Alonzo. Baka sa mukha nito na ayaw nitong umalis sa tabi niya, pero wala itong nagawa, kundi iwan muna sila ng dalawa ni Anton upang makapag-usap. May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Tanong sa kanya ng lalaki kaya naman marahan siyang umiling. Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang katawan ko pero ang mahalaga, buhay ako. At dahil yun sa'yo. Trabaho kong magligtas ng buhay ng tao. At hindi ako magdadalong isip na iligtas ang kahit na sino kapag alam kong nasa kapahamakan sila. Lalo pat kung ikaw ang nasa sitwasyong yun. Nung oras na yun, akala ko'y katapusan ko na. Pero alam ko, nararamdaman kong darating ka. Kaya nilakasan ko ang loob ko at hindi ako sumuko. And thank you for doing that. Nagkaroon ako ng dahilan para magpatuloy. Para magkalakas ang loob na tumayo sa harap nila. Sa harap mo, manindigan, at ipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi maintindihan ni Stacy ang sinasabi nito hanggang sa muli itong magsalita. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nandun na ako. Handa na akong tumayo sa harap mo at panindigan lahat ng motibo mo. Pero bigla ka na lamang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Sinubukan kong habulin ka, pero masyado kang mailap. Kaya tadhana nang gumagawa ng paraan para mahuli kita. Palagay ko'y hindi ito ang tamang oras para sa mga gantong bagay. Pero ang tagal kong naghintay para lang masabi ko sa'yo kung gaano mo ako napahanga. Kung paano mo binago ang pananaw ko sa mga taong nasa level ninyo. Ipinintindi mo sa akin na kahit magkaibang estado ng buhay nating dalawa, kaya pa rin kitang mahalin. Alam kong ikakasal ka na, pero hindi ako papayag na wala akong gagawin para hindi ka makuha. Kung kailangan kong maging kontrabida at maging masama sa mata nila para lamang hindi matuloy ang kasal nyo, gagawin ko para lang makuha ka, Stacy. Napaawang na lamang ang mga labi ni Stacy bago siya mahinang natawa. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Grabe ka naman kasi. Para mo na akong itatakas kung makapagsalita ka riyan eh. Kung yun lang ang paraan para makuha kita, gagawin ko. Bumbero ako, pero kaya kong maging doktor mo kung kinakailangan. Hindi na mangyayari ang bagay ni Anton. Walang mangyayaring takasan. Nasisama ako sa ng kusa. Haharapin natin ang lahat ng kailangang harapin. Kakalabanin natin ng magkasama ang lahat ng hahadlang sa atin. Inabot niyang mukha ni Anton at hinaplos yun ng marahan. Mahal din kita. At handa akong samahan ka sa lahat. Maging masaya lamang tayong dalawa. Alam ko naman ang bagay na yun eh. Yabang talaga. Nagkatinginan silang dalawa at sabay natawa. Hindi alam ni Stacy kung tama ba ang napili ng daan, kung ito ba talagang desisyon na dapat niyang sundin. Alam niyang magiging masaya silang dalawa ni Anton, pero marami muna silang dapat pagdaan ng dalawa. Kaya nang makalabas siya ng ospital, wala na silang sinayang na pagkakataon ni Anton at agad na silang humarap sa kanyang ama. Pero laking gulat niya nang hindi lang ang Ginoong makita niya. Hello, kamusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Pinapunta ako ni Anton dito dahil mamamanhi ka na raw ang bunso kong kapatid. Sagot nito sa kanya at muntik na siyang matumba nang mapagtantong ang kasamang babae ni Anton noon sa headquarters
ay kapatid pala nito. Anong akala mo sa akin? Babaero? Hindi mo man lang agad sinabi sa akin. Hindi ka naman kasi nagtanong. Tinalikuran mo agad ako noon eh. Kinindatan siya nito, kaya naman napairap na lamang siya. Labis-labis ang kaning hiya nang dahil sa inastan niya nung una niyang makita ang kapatid ni Anton. Mabuti na lang at likas sa mabait to dahil kahit na hindi magandang naging unang tagpo nila, hindi siya nito pinakitaan ng pangit na ugali. Nag-iisang anak ko lamang si Stacy. Ayaw ko man sana siyang mapunta sa kung sino lang pero napagtanto ko na kung saan sasaya ang anak ko, masasaya ako para sa kanya. Kung sakali man desidido na talaga kayong dalawa at hindi ko na kayo mapipigilan. Ako na lang kakausap sa pamilya ni Alonzo para ipagbigay alam ang tungkol sa bagay na to. Kung may maitutulong din ako, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin. May hinahong suhisyo ng ate ni Anton. Ipinapangako ko po bilang isang lalaki, magiging ama at asawa po ako kay Stacy. Hindi ko man po may papangako kung hindi namin masasaktan ng isa't isa. Pero sa abot po ng aking makakaya, sisikapin kong maging maayos ang relasyon naming dalawa. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Andanda po akong gawin ang lahat para maging masaya lang po siya sa piling ko. Matapos makausap ang kaning ama, ang akala niya yung okay ng lahat. Pero paglabas ng nila ng bahay, nakasalubong na nila si Alonzo. Nakatingin to sa magkahawak nilang mga kamay habang naglalakad. Naramdaman niyang paghigpit ng hawak ni Anton dito. Ngumisi si Alonzo pero pansin niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi ako martir para habulit agawan ng babaeng alam kong hindi magiging masaya sa akin. Siguro ngayon, kayo munang mananalo. Pero sa susunod, sisiguraduhin ko na ako naman ang ngingiti at mamahalin. Hindi ka mahirap mahalin, Alonzo. Pero hindi akong babaeng para sa'yo. I know. At tanggap ko ng bagay na yun. Ang hindi ko matanggap, kahit na kailan, hindi ko man lamang natapatan ang kagalingang meron ka, Anton. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kahit na sino, Alonzo. Kahit na kailan din, ay hindi ako nakipagpagalingan sa'yo. Alam ko ang bagay na yun, dahil kahit kailan, hindi tayo naging magkalibel. Masyado kang mataas, habang ako, nagmamataas lang. Huwag yun na akong gayahin. Maging masaya na lamang kayo sa isa't isa. At tuluyan na nga silang tinalikuran nito. Pinanood nilang makaliw si Alonzo sa kanya bago sila muling magkatinginan. Kung dumating man ang matinding bagyo sa ating dalawa, mas pili nating maging matatag. Huwag nating sukuan ng isa't isa, Stacy. Hindi nating kalaban ng isa't isa. Mahal kita at mamahalin kita, Anton. Magiging totoo ako sa lahat ng pagkakataon. Paniniwalaan kita kahit sa pagkakataong mahirap ng paniwalaan ang lahat sa paligid ko. Sagot ni Stacy at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay. Kung minsan, ang masama ay siya pang masarap gawin dahil dito natin nakukuha at nararanasan ang kakaibang saya na hindi natin mararanasan kung sa iisang bagay lamang natin ibubuhos ang ating atensyon. Minsan, mas magandang tumingin at sumubok ng iba para malaman natin kung saan nga ba tayo sasaya. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Hanggang sa susunod pong muli, amping!